Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 2, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, naibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangang bayan at uri nito. Pangalawa, nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Mga nilalaman. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Unang araw. Munting balik-aral, gawain, balikan natin. Panuto, isulat sa patlang ang tinutukoy na hanap buhay ng ating mga ninuno sa bawat bilang. Number 1. Nanghuhuli sila ng maiilap na hayop gaya ng usa, baboy ramo at iba't ibang uri ng ibon gamit ang pana, sibat, punyal at bitag. Ang sagot, pangangaso. Pangangaso. Number 2, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng mga puno sa gubat upang muling matamnan ng bagong pananim. Ang sagot, pagkakaingin o slash and burn. Pagkakaingin o slash and burn. Number 3, nanghuhuli sila ng mga yamang dagat sa pamamagitan ng baklad, sibat, at bingwit. Ang sagot, pangingisda. Pangingisda. Number 4, ito ay isang proseso at ang mga produkto ng paghuhubog ng sisidlan at ibang bagay na may putik o luwad. Ang sagot, pagpapalayok. Pagpapalayok. Number 5, lambat, bingwit, basket at lason ang mga pangunahing kagamitan sa pangingisda. Ang sagot, paghahabi. Paghahabi. Number 6, ang pagpapalitan ng produkto ay tinawag na sistemang barter. Ang sagot, pakikipagkalakalan. Pakikipagkalakalan. Number 7, isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng ating mga ninuno bago pa man nakarating ang mga Espanyol. Ang sagot, pagsasaka. Pagsasaka. Number 8. Binubungkal ng mga magsasaka ang mga lupa sa pamamagitan ng kanilang kamay o matitigas na bagay upang ito ay matamnan. Ang sagot, pagsasaka o pagbubukid. Pagsasaka o pagbubukid. Number 9. Gumagamit ang ating ninuno sa hanap buhay na ito ng lambat, buslo, korales, pamain, maging kahig, bingwit, sudsod, at patigbi. Ang sagot, pangingisda. Pangingisda. Number 10.
paggawa ng banga at iba pang kagamitang pantahanan. Ang sagot, pagpapalayok. Pagpapalayok. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain bilang 1, pagninilay-nilay. Panuto, kumpletuhin ang talahanayan at katanungan sa ibaba. Number 1. Ano ang katangian ng isang magandang kultura para sa iyo? Halimbawang sagot. Para sa akin, ang katangian ng isang magandang kultura ay iyong nagpapakita ng respeto sa isa't isa, may malasakit sa kapwa at pinapahalagahan ng pamilya. Maganda rin ang kultura kung ito ay may mga tradisyon at paniniwala na nagpapalakas ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Number 2, sa iyong palagay, ano-ano kaya ang tinataglay na kultura ng ating mga ninuno noon? Subukang sagutan ang nasa ibaba. Unang kolum, pananampalataya. Halimbawang sagot, para sa akin, naniniwala sila sa maraming Diyos at Espiritu. May mga anito sila na sinasamba para sa ulan, magandang ani at kaligtasan. May mga babaylan din na namamagitan sa mga espiritu at tao. Paraan ng paglilibing. Para sa akin, inililibing nila ang mga yumao kasama ang mga mahahalagang gamit tulad ng palamuti, palayok at alahas dahil naniniwala sila na magagamit ito sa kabilang buhay. Minsan ay inilalagay din sa kabaong na kahoy o yung tinatawag na bangang libingan ang mga buto. Number 3, bakit mahalagang matutuhan ang mga impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas? Ipaliwanag. Halimbawang sagot, mahalaga na matutuhan natin ang mga impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas dahil bahagi ito ng ating kasaysayan at kultura. Dito natin malalaman kung paano naaapektuhan ng Islam ang pamumuhay ng mga tao, lalo na sa Mindanao. Makikita natin ang mga kaugalian, batas at tradisyon na nagmula sa Islam. Mahalaga rin ito para magkaintindihan at magrespeto tayo sa paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 2, Pictionary. Panuto, tukuyin ang mga salitang tinutukoy sa larawan at kahulugan sa bawat bilang. Number 1. Tawag sa pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ang sagot, salat. Number 2. Ang pook sambahan ng mga Muslim. Ang sagot, moske. Number 3. Ang tawag sa pagsamba sa kalikasan. Ang sagot, animismo. Number 4. Kadalasang isang magkaparehong lalaki at babae ang nilililok na nakatayo o nakaupo at ang mga braso ay nakadipa, nakatupi o nakakrus at inilalagay sa loob ng kamalig ng palay bilang proteksyon sa mga peste at matiyak ang kasaganahan ng palay. Ang sagot, bulul. Number 5. Ang banal na aklat ng Islam. Ang sagot,
Quran. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang kalinangang bayan? Ang kalinangang bayan ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiang gawain upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon, sinaunang kultura. Sa mga naunang aralin ay tinalakay na bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521, ay may pagkakakilanlang kultural na ang mga sinaunang Pilipino. Patunay rito ang paraan o sistema ng pananampalataya, edukasyon, pagsulat, wika at panitikan. Mayroon na ring mga paniniwala at tradisyon tungkol sa pagpapakasal, pagluluksa at paglilibing. Pananampalataya, relihiyon o belief system. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila. Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinananahanan ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo o animism o anitoísmo. May ilan namang naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay polytheismo o polytheism. Para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad nina Idiyanale, Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyos ng pagkamaanakin o fertility, at marami pang iba. Upang makuha nila ang pabor ng kanilang mga Diyos ay nag-aalay sila ng dasal, ritual at mga handog tulad ng alak, pagkain, ginto at iba pang bagay. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag na babaylan o katalonan. Pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa konsepto ng kabilang buhay, kaya't sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag sila ay namatay, ay mapupunta ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango at sinusuotan ng magandang damit. Kadalasan, inilalagay nila ang mga buto ng mga yumao sa malalaking banga o palayok. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay. Ang iba naman ay sa tabi ng ilog o tabing ilog o malapit sa dalampasigan. Ang libingan ng ilang yumao ay sinamahan ng mga mamahaling bato. Ito ay natuklasan sa isang palayok na nahukay malapit sa Look ng Tayabas na makikita sa Quezon. Ang nakuhang mga buto sa loob ng palayok ay may kasamang butil ng salamin. Ang mga kamag-anak ng namatay ay nagtatali ng ratan sa kanilang mga leeg, braso at binti.
Ang mga taga-Luzon ay nagsusuot ng puti at hindi kumakain ng karne o umiinom ng alak sa panahon ng paglalamay o pagluluksa. Ang paglalamay sa mga datu ay tinatawag na laraw maglahi para sa patay na lalaki at morotal para sa patay na babae. Sa panahon ng laraw, ipinagbabawal ang away, ang mga sibat ay dinadala na nakababa ang talim at walang umaawit sa isang papauwing bangka. Manunggul jar, nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. Bulol ng mga Ifugao. Isa sa pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera, na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Hanging coffins. Isa sa mga kasanayan sa paglilibing sa mga taga-Kangkanay ng Sagada. Paglaganap ng Islam, mga katuruan ng Islam. Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arabe na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay tinatawag na Muslim na nangangahulugang sumuko sa kagustuhan ni Allah. Ang Diyos na sinasamba ng mga nananampalataya sa relihiyong ito ay si Allah at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Moske naman ang tawag sa pook dasalan o pook sambahan ng mga Muslim. Si Allah ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga utos na ito ay ang mga sumusunod. 5 haligi ng Islam. A. Shahada, pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. B. Salat. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip silim at gabi. C. Zakat. Ito ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa tulad ng mahihirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya o kalamidad. D. Saum. Ito ay ang pag-aayuno o fasting o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. E. Hajj. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na Haji. Kultura at mga aral ng Islam. Bukod sa 5 haligi ng Islam ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Kultura at mga aral ng Islam. Una, paniniwala sa monoteismo, si Allah lamang ang kanilang Diyos. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Muhammad sa panaginip. Pangatlo, paniniwala sa Quran o banal na aklat ng Islam. Pang-apat, paniniwala sa iba pang kasulatan na ibinunyag sa mga propeta tulad ng Torah, tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliyang Hebreo at Biblia.
Panglima, paniniwala sa lahat ng propeta na isinugo ng Diyos tulad ni Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moises at Muhammad. Pang-anim, paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Pang-pito, paniniwala sa araw ng paghuhukom at ang buhay matapos ang kamatayan. Panghuli, paniniwala sa banal na kautusan. Para sa relihiyong ito, si Allah ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Gawain bilang 3, buuin mo ako. Panuto, kumpletuhin ang kaisipan sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang. Piliin ang sagot sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. Ideanale, animismo, Diyos, politeísmo, balangaw, diwata, bathala, sidapa, lakapati, babaylan o katalonan. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila. Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinanananahan ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo. May ilan namang naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay politeísmo. Para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad nina Ideanale, Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyosa ng pagkamaanakin o fertility, at marami pang iba. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag na babaylan o katalonan. Gawain bilang 4, matchi-matchi. Panuto, pagtambalin ang mga haligi ng Islam sa hanay B. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. Number 1. Ang pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilingang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Ang sagot, E. Shahada. Number 2. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takip-silim at gabi. Ang sagot, A. Salat. Number 3. Ito ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa tulad ng mahihirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya o kalamidad. Ang sagot, letter B. Zakat. Number 4. Ito ay ang pag-aayuno o fasting o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. Ang sagot, C. Som.
Number 5. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na haji. Ang sagot, D. Hajj. Gawain bilang 5, balikan natin. Panuto, buuin ang matrix sa ibaba. Ipakita kung ano ang pagbabago sa ating kultura sa paglipas ng mga panahon. Unang kolum, sinaunang kultura. Pangalawang kolum, noon. At pangatlong kolum, ngayon. Number 1, pananampalataya, animismo at Islam. Noon, ang ating mga ninuno ay naniniwala sa animismo. Ibig sabihin, sumasamba sila sa kalikasan, espiritu at mga anito. Naniniwala sila na may espiritu ang bundok, puno, ilog at iba pa. Dumating ang Islam at maraming tao sa Mindanao ang yumakap dito. Sumasamba sila sa iisang Diyos, Allah, at may mga batas at aral na sinusunod ayon sa Quran. Ngayon, marami pa ring Muslim sa Pilipinas na nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Ang animismo naman ay bihira na, pero makikita pa rin ito sa mga ilang katutubong grupo na naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Pangalawa, pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Noon, kapag may namatay, nagsusuot sila ng itim o puti bilang tanda ng pagluluksa. Inililibing nila ang patay kasama ang mga alahas, palayok o gamit dahil naniniwala silang magagamit ito sa kabilang buhay. Naniniwala sila na may buhay pa pagkatapos mamatay at makakasama pa rin ang mga ninuno. Ngayon, kapag may patay, may burol at misa para ipagdasal ang kaluluwa. Inililibing sa sementeryo o minsan inaabo ang katawan o cremation. Naniniwala pa rin ang karamihan na may langit o paraiso at dapat ipagdasal ang kaluluwa ng yumao. Gawain bilang 6, pagsasanay. Panuto, saliksikin ang mga bagay na may kinalaman sa paglilibing at pagluluksa ng mga sinaunang Pilipino. Manunggul jar at hanging coffins. Pagsagot sa mga tanong. Number 1, alin kaya sa mga nasa larawan ang nananatili pa sa kasalukuyan? Ang sagot, hanging coffins. Number 2, ano-ano kaya ang mga salik na nakatulong sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng mga bagay sa larawan sa kasalukuyang panahon? Ipaliwanag. Ang manunggul jar ay naipapakita pa rin sa mga museo at pinag-aaralan sa paaralan, kaya nananatili sa ating isipan. Ang hanging coffins naman ay inaalagaan ng mga katutubong Igorot at pinupuntahan ng mga turista. Dahil dito, naipagpapatuloy at napapangalagaan ang ating sinaunang kultura. Ikatlong araw. Gawain bilang 7. Buuin natin. Panuto, buuin ang balangkas ng kaisipan sa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Pananampalataya, animismo, bathala bilang pinakamakapangyarihan, at diwata. Politeismo, mga Diyos, Idyanale, Balangaw, Sidapa, Lakapati. Babaylan,
o katalonan. Pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Paniniwala sa kabilang buhay, manunggol jar, paglalagay ng mga gamit kasama ang patay. Pag-ayos ng bangkay, hanging coffins, ritual ng laraw, maglahe at morotal. Katuruan ng Islam, paniniwala sa iisang Diyos na si Allah, moske bilang pook sambahan, at paniniwala sa Quran. Propeta, Muhammad, Shahada, Salat, Zakat, Saum, Hajj, araw ng paghuhukom. Pamprosesong tanong, paano mo mapapahalagahan ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno? Maaring sagot, mapapahalagahan ko ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pag-aaral nito sa paaralan, pagbisita sa mga museo at pag-alala sa mga tradisyon at kaugalian. Mahalaga rin na igalang at pahalagahan ang mga naniniwala at mga pamana nila para maipasa ko ito sa susunod na henerasyon. Gawain bilang 8, palawakin pa natin. Panuto, sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa araling ito. My Learning Journal. Bakit mahalagang matutunan ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno at ang impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas? Sagot, mahalagang matutunan ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno at ang impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas para malaman natin kung saan tayo nagmula. Natututo tayo kung paano sila namumuhay at nagkaisa. Mahalaga ring ito para magbigay galang at respeto sa iba't ibang paniniwala at tradisyon. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Gawain A. Ayusin ang jumbled na mga letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Number 1. Pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga Ifugao. Ang sagot, bulol. Number 2. Nagsilbing libingan ng mga sinaunang Pilipino. Ang sagot, manunggol jar. Number 3. Isang relihiyong may paniniwala sa iisang Diyos, si Allah. Ang sagot, Islam. Number 4. Tawag sa banal na aklat ng Islam. Ang sagot, Quran. Number 5. Walang ibang Diyos na pinaniniwalaan maliban kay Allah at si Muhammad ang sugo ni Allah. Ang sagot, Shahada. Gawain B. Basahing mabuti ang bawat pahayag at katanungan. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Number 6. Kung ang mga pagano ay sumasamba sa kalikasan at iba pang walang buhay, sino naman ang sinasamba ng mga Muslim? A. Allah, B. Bathala, C. Lalahon, o D. Muhammad? Ang sagot, A. Allah.
Number 7. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng tungkulin ng isang Muslim? A. Pagtupad ng Hajj. B. Pangangalaga ng kalikasan. C. Pag-aayuno sa bawat buwan ng Ramadan. D. Pagdarasal ng 5 beses maghapon nang nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ang sagot, B. Pangangalaga ng kalikasan. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakawanggawa ng mga Muslim, lalong-lalo na sa panahon ng Ramadan? Pagbibigay ng patlang. A. Pagkain sa mga pulubi. B. Bahay sa mga biktima ng bagyo. C. Kalahating bahagi ng kanilang lupa. O D. 10 bahagi ng kita sa mga ulila. Ang sagot, A. Pagkain sa mga pulubi. Number 9. Ano ang tawag sa mga Muslim na nakagawa ng paglalakbay sa Mecca? A. Hajj. B. Haji. C. Haji. O D. Hajj. Ang sagot, A. Hajj. Number 10. Ang tawag sa 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. A. Islam. B. Zakat. C. Som. O D. Salat. Ang sagot, D. Salat. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!